Good morning, grade 8! Sandali, anong oras na ba? Ay hala, alas 8 na pala. Ibig sabihin, simula na ng ating klase. Kaya, tara na, samahan niyo na ako at sabay-sabay tayong matuto. Muli, good morning, grade 8! Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating klase ngayong araw. Sana ay nasa maayos kayo na kalagayan at handang matuto ng panibagong kaalaman. Pero bago tayo tuluyang tumungo sa ating talakayan para sa araw na ito, ay inaanyayahan ko ang lahat para sa maikling panalangin upang gabayan tayo ng ating puong may kapal sa ating pag-aaral ngayong araw. Sabay-sabay, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal at makapangyarihan, sa sandaling ito ay buong kababaang loob kaming lumalapit sa iyo upang humingi ng iyong patnubay at pagpapala sa aming pag-aaral. Liwanagan mo po ang aming isipan upang maging bukas sa bagong kaalaman at pag-unawa. Ihanda mo ang aming puso upang matutong makinig, rumispeto at makiisa sa bawat gawain ng aming klase. Naway maging makabuluhan ang bawat sandali ng aming pagkatuto at magamit namin ang mga aral hindi lamang para sa aming sarili kundi para sa ikabubuti ng aming kapwa at ng aming bayan. Samahan mo po kami sa pagbabahagi ng kaalaman at naway manaig sa amin ang sipag, disiplina at pagmamahal sa pagkatuto. Ito po ang aming dalangin ng may buong pananampalataya at pasasalamat. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, grade 8, sa inyong pakikiisa sa ating panalangin. Sana ay handa na ang inyong isip at ang inyong puso para magpatuloy. Pero bago ang lahat, magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Binibining Giovanni B. Rabanes, ang inyong guro at magiging gabay para sa araw na ito. Handang-handa na ako. Sana ay handa na rin kayo. Pero bago ang lahat, nais ko munang kumustahin kung ano yung nararamdaman ninyo para sa araw na ito. Kayo ba ay masaya? Kayo ba ay malungkot? O kayo ay inaantok pa po, teacher? Ay, nais kong ibahagi ninyo ang inyong mga nararamdaman upang ako ay mabigyan din ng ideya kung paano ko gagamitin ang aking strategiya upang mas maging masaya ang ating talakayan sa araw na ito. Ngayon naman ay mag-attendance muna tayo upang magkaroon ako ng ideya kung sino yung present at kung sino yung absent sa ating klase. Pakipunan lamang ang Google Form na aking ibinahagi. Kung mayroon kayong ibang device na ginagamit, kagaya ng tablet o cellphone na maaaring mag-scan ng QR code, ay maaari ninyo itong i-scan. At kung wala naman, ay huwag kayong mag-alala dahil nag-paste din ako ng link sa Google Classroom. Punan lamang ito ng tama bago isumiting. Kung tapos na kayo sa attendance, ay paki-comment na lang sa ibaba ng inyong paboritong brain rot. Ito ba ay si Tralalelo Tralala? O si Ballerina Cappuccino? O hindi kaya ay si 6-7? Ayan, hihintayin ko ang inyong comment kung sino yung paborito ninyong brain rot. Narito ang mga panuntunan o class agreement na kailangan nating sundin habang tayo ay nasa loob ng klase. Una, regular na i-check ang mga anunsyo at gawain na ipinaskill sa Google Classroom upang hindi kayo mahuli sa mga pangyayari at sa mga gawain. Pangalawa, panoorin ng buo ang video at huwag mag-skip upang makuha lahat ng impormasyon na aking ibinahagi.
Pangatlo, ipasa at sundin ang itinakdang deadline para sa mga gawain upang hindi kayo malate o mamising. At pang-apat, magtanong kung may hindi naiintindihan. Nais kong ipaalam sa inyo na open lamang ang private comment pati na rin ang email ni teacher para sa inyong mga katanungan. Nakuha niyo ba ang mga panuntunan natin para sa araw na ito? Pakisabi nga ng yes, Bini-Bini. Ayan, napakahusay, napakatalino talaga ng mga mag-aaral sa Baitang 8. Mga mag-aaral, bago tayo pumunta sa ating bagong aralin, ay may inahanda ako na maikling gawain na pinamagatang Psst! Sana ko belong. Layunin ng gawain na ito ay upang masuri ang inyong kaalaman tungkol sa epekto ng terorismo sa aspeto ng una, pampolitika, pangkabuhayan, panlipunan, o pangkalikasan. Handa na ba kayo sa ating gawain ngayon? Maaari ko bang marinig sa inyo ang handa na po, Bini-Bini? Ayan, napakahusay. Kung kayo ay handa na, ay handa na rin ako. Kaya, simulan na natin. Narito ang mga panuto ng ating gawain na Psst! Sana ko belong. Una, basahin at suriin ang mga sitwasyon na aking ipinapakita sa screen. Pangalawa, tukuyin kung ang ipinapakitang epekto ng terorismo ay may kaugnayan sa aspeto ng pampolitika, pangkabuhayan, o panglipunan at pangkalikasan. Pangatlo, bawat tamang sagot ay katumbas ng isang puntos na maaaring maidagdag sa inyong partisipasyon. Handa na ba kayo? Kung kayo ay handa na, ay magsimula na tayo. Para sa ating unang sitwasyon. Humihina ang tiwala ng mga mamamayan sa pamahalaan dahil sa banta ng karahasan. Saang aspeto kaya ito nabibilang? Ito ba ay sa pampolitika, pangkabuhayan, o sa panlipunan at pangkalikasan? Maaari ko bang tawagin si Anya Marie Sanchez para siya ang sumagot sa unang sitwasyon na ito? Anya Marie, nandyan ka ba? Okay, nandito si Anya Marie. Anya Marie, maaari mo bang ibigay sa akin ang iyong kasagutan kung anong aspeto ito? Ang sagot ni Anya ay pampolitika. Atin mo nang suriin kung tama ba si Anya. Tama! Ang sagot ay pampolitika. Napakagaling naman ng iyong kasagutan, Anya. Dahil dyan ay makakatanggap ka ng pitiklap. Paano nga ba ang pitiklap, teacher? Ganito lamang yan. 1, 2, 3. Galing, galing, galing! Para naman sa pangalawang sitwasyon, bumababa ang bilang ng turista at mamumuhunan sa isang bansa. Ano kaya ang sagot? Maaari ko bang tawagin si Daniela Lawas? Nandito ka ba, Daniela? Okay, nandito si Daniela. Daniela, ano ba ang iyong kasagutan? Ang sagot ni Daniela ay pangkabuhayan. Ating tingnan kung tama ba si Daniela. Tama ang naging sagot ni Daniela. Ang tamang sagot ay pangkabuhayan dahil naaapektuhan nito ang ating ekonomiya. Napakahusay naman ni Daniela. Kaya deserve mo ang isang Manny Pacquiao clap. Ano nga ba yung Manny Pacquiao clap? Ganito lamang yan. 1, 2, 3. Bang, 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 bang. Galing, galing, galing! Ayan, napakahusay, Daniela.
Ngayon naman ay basahin muna natin ang ikatlong sitwasyon. Malaking bahagi ng budget ng pamahalaan ang napupunta sa seguridad at depensa. Ano kaya ang kasagutan sa sitwasyon na ito? Maaari ko bang tawagin si Isabella Landley Aligado? Nandito ka ba, Isabella? Okay, narito si Isabella. Kaya naman ating pakinggan ang kanyang sagot. Isabella, ano ba ang iyong sagot? Okay, ang sagot ni Isabella ay pampolitika. Ating tingnan kung tama ba si Isabella. Tama ang sagot ni Isabella. Ang tamang sagot ay pampolitika. Ito ay pampolitika dahil ito ay may kaugnayan sa mga desisyon at prioridad ng pamahalaan sa paggamit ng pambansang budget. Dahil tama ang iyong sagot, Isabella, ay makakatanggap ka ng Flood Control Budget Club. Ano nga ba ang Flood Control Budget Club? Ganito naman yan. 1, 2, 3, shh, 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 shh. Wala na! Ayan, napakahusay, Isabella. Bigyan naman natin ng palakpak si Isabella. Narito naman ang ika-4 na sitwasyon. Nasisira ang mga gusali, kalsada at iba pang infrastruktura na pinangyarihan ng pag-atake. Saang aspeto ito? Kabilang. Para naman sa sitwasyon na ito, ay tatawagin ko si John Alester Flores. John Alester, ano ang iyong kasagutan? Okay, ang sagot ni John Alester ay panlipunan at pangkalikasan. Tama kaya ang sagot ni John Alester? Ating tingnan. Very good ang sagot ni John Alester. Ang tamang sagot ay panlipunan at pangkalikasan dahil naaapektuhan nito ang pamumuhay ng mga mamamayan at ang kanilang kapaligiran. Dahil very good ang iyong sagot, John Alester, ay makakatanggap ka ng very good clap. Ganito ang very good clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ayan, napakahusay ng iyong sagot, John Alester. Para naman sa ating huling sitwasyon, nakakaranas ng matinding takot at trauma ang mga mamamayan. Saang aspeto kaya ito nabibilang? Maaari ko bang tawagin si Melvin Carl Jimenez? Nandito ka ba, Melvin Carl? Okay, nandito si Melvin. Ano ba ang iyong kasagutan, Melvin Carl? Ang sagot ni Melvin Carl ay panlipunan at pangkalikasan. Tingnan natin kung very good din ba ang sagot ni Melvin Carl. Napakahusay mo naman, Melvin Carl. Tama ang iyong kasagutan. Ang tamang sagot ay panlipunan at pangkalikasan sapagkat naapektuhan nito ang emosyonal at psikolohikal na kalagayan ng mga mamamayan. Dahil dyan, Melvin Carl ay makakatanggap ka ng Bongga Club. Ano nga pa ang Bongga Club? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bongga, bongga, bongga! Ayan, napakahusay. Magaling, napakahusay. Grade 8. Sa pamamagitan ng ating isinagawang gawain, ipinapakita nito na ang terorismo ay isang mahalagang isyong pandaigdig na kailangan nating pag-aralan, suriin, at unawain bilang mamamayan at bilang kabataan. Ngayon, bago tayo tuluyang tumungo sa ating aralin, ay nais kong malaman muna ninyo ang mga inaasahang matutunan ninyo sa araw na ito. Kaya inaanyayahan ko kayo na basahin at unawain ang mga sumusunod na pamantayang pangnilalaman, pamantayan sa pagganap, mga kasanayang pampagkatuto at mga layuning pampagkatuto. Para naman sa ating pamantayang pangnilalaman, maaari mo ba itong basahin, Viana Izaki?
Okay, pakinggan muna natin si Vingana. Maraming salamat, Viana, sa iyong pagbasa. Bigyan naman natin ng palakpak si Viana. 1, 2, 3. Para naman sa ating pamantayan sa pagganap, maaari ko bang tawagin si Trisha May Anonat para siya ang magbasa nito. Trisha May, maaari mo bang basahin ang pamantayan sa pagganap? Maraming salamat, Trisha May. Bigyan naman natin ng palakpak si Trisha. 1, 2, 3. Para naman sa mga kasanayang pampagkatuto, maaari ko bang tawagin si Kiara Nika Cordova para siya ang bumasa ng mga kasanayang pampagkatuto. Kiara, maaari mo nang simulan ang iyong pagbasa. Okay, maraming salamat, Kiara. Bigyan naman natin ng palakpak si Kiara Nika. 1, 2, 3. Para naman sa mga layuning pampagkatuto, maaari mo ba itong basahin, Magdalene Ibanez? Nandito ka ba, Magdalene Ibanez? Okay, maaari mo bang basahin ang mga layuning pampagkatuto? Okay, maraming salamat, Magdalene. Bigyan naman natin ng palakpak si Magdalene. Okay, 1, 2, 3. Para naman sa next slide ng mga layuning pampagkatuto, maaari ko bang tawagin si Kian Faith Parba. Kian Faith, nandito ka ba? Okay, atin mo nang pakinggan ang pagbasa ni Kian Faith. Maraming salamat, Kian Faith. Bigyan naman natin ng palakpak si Kian Faith. Okay, 1, 2, 3. Napakahusay. Ngayon na malinaw na sa atin ang mga layunin ng ating aralin, ay magsisimula tayo sa isang gawain na makakatulong upang maunawaan natin ang mga pangyayari bago ang global financial crisis. Ang pamagat ng ating gawain ay Time Traveler, Liham ng Babala. Handa na ba kayo? Of course, laging handa ang mga mag-aaral ng Baitang 8. Narito ang mga panuto ng ating gawain. Una, ipagpalagay o isipin ninyo na kayo ay isang time traveler na bumalik sa taong 2006, isang taon bago naganap ang global financial crisis. Sa panahon ito, madami ng mga pangyayari ang unti-unting magiging sanhi ng crisis. Halimbawa nito ang labis na pangungutang ng mga mamamayan. Pangalawa, patuloy na pagpapautang ng mga bangko sa mga mamamayan kahit na may mababang kakayahang magbayad. Pangatlo, ang paglaganap ng tinatawag na mortgage-backed securities. So bilang isang time traveler na may kaalam na sa maaaring mangyari sa hinaharap, kayo ay gagawa ng liham na nasa 2 hanggang 4 na pangungusap na nasa anyong public announcement o anunsyo na ipapahayag sa publiko. Layunin ng liham na ito na magbigay babala sa mga mamamayan tungkol sa mga posibleng mangyari sa sistemang pang-ekonomiya o lalong-lalo na sa magaganap na global financial crisis. Sa paggawa ng inyong liham, siguraduhin na may lalahad ang mga sumusunod. Una, paglalarawan ng suliraning pang-ekonomiya na maaaring magdulot ng crisis. Ikalawa, posibleng epekto nito sa mga bangko, mamumuhunan at mamamayan. Pangatlo,
Isang malinaw na panawagan para sa responsableng pagpapautang at pangungutang upang maiwasan ang krisis sa ekonomiya. Nais kong tandaan ninyo na ang gawain ito ay individual, kaya inaasahan ko na kayong lahat ay magbibigay ng inyong kasagutan. At para naman sa pagpasa ng inyong liham, matapos inyo itong mabuo ay i-post ito bilang comment sa ating Google Classroom. Tiyakin o siguraduhin na maayos, malinaw at organisado ang inyong liham bago ito isumite. Nakuha ba ang ating panuto? May mga katanungan ba? Okay, wala. So, ready na ang lahat na gumawa ng liham. At ako ay ready na rin para basahin ito at mabigyan ako ng ideya kung ano ang inyong kayang gawin bilang isang time traveler. Ngayong tapos nyo nang maipasa ang inyong mga liham, ay susuriin naman natin ang inyong mga ideya upang mas maunawaan pa natin ang mga pangyayaring naganap sa global financial crisis. Sa bahagi ito ay naghanda ako ng ilang mga pamprosesong tanong na nais kong sagutan ninyo. Ilagay lamang ang inyong mga sagot sa comment sa Google Classroom. Nakuha ba? Of course, nakuha dahil mga matatalino ang mga mag-aaral sa Baitang 8. Para sa ating unang katanungan, paano na ipakita sa inyong ginawang liham ang mga suliraning nagdulot ng global financial crisis? Maaari nyo nang ibigay ang inyong sagot sa comment. Pangalawa, bakit mahalagang may pananagutan ang mga bangko, mamumuhunan at mamamayan sa pagdidesisyon tungkol sa pagpapautang at pangungutang? Pangatlo, ano ang maaaring maging epekto sa ekonomiya kung magpapatuloy ang hindi maingat na pamamahala sa sistemang pinansyal? Pang-apat, paano makakatulong ang sapat na kaalaman tungkol sa sistemang pang-ekonomiya upang maiwasan ang pagkakaroon ng krisis pinansyal? At pang-lima, bilang isang mag-aaral, paano mo maipapakita ang pagiging responsable sa mga simpleng gawaing may kaugnayan sa pananalapi? Ayan, hihintayin ko ang inyong mga sagot sa comment at inaasahan ko na kayong lahat ay sasagot nito. Okay, sa pamamagitan ng pagsagot ninyo sa mga tanong na ito, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na masuri ang mga ugnayan ng mga desisyong pinansyal sa kalagayan ng pandaigdigang ekonomiya. Ayan, napakahusay, napakagaling, at napakatalino ng mga mag-aaral sa Baitang 8. Sa pamamagitan ng ating mga naunang gawain at pagsagot sa mga katanungan, ay mas lalo nating nauunawaan kung paano nagkakaroon ng global financial crisis at kung bakit mahalaga ang pagiging responsable sa mga desisyon na may kaugnayan sa ekonomiya at pinansyal. Ngayon naman, upang mas mapalalim pa ang ating pag-unawa, ay magsasagawa tayo ng isa pang gawain na mas interaktibo at kolaboratibo. Sa gawain ito ay magagamit ninyo ang inyong mga naunawaan at natutunan tungkol sa ugnayan ng iba't ibang sektor ng ekonomiya. Handa na ba kayo? Of course, handang-handa na ang mga napakatalino na mga mag-aaral upang mas lalo nating maunawaan ang ugnayan ng iba't ibang sektor ng ekonomiya sa pag-usbong at paglutas ng crisis. Ay narito ang ating gawain na pinamagatang Crisis Control, Pagbagsak ng Ekonomiya.
Sa gawain ito, susubukan ninyong ilagay ang inyong sarili sa sitwasyon ng iba't ibang sektor ng ekonomiya upang makita kung paano nakakaapekto ang kanilang mga desisyon sa kalagayan ng ating ekonomiya. Para naman sa magiging daloy ng ating laro, narito ang mga panuto. Una, paghati ng grupo. Okay, hahatiin ang inyong klase sa 4 na pangkat at gamitin niyo lamang ang inyong permanenteng pangkatan. At ang bawat pangkat ay gaganap bilang isang sektor ng ekonomiya. Para sa unang pangkat, kayo ay gaganap bilang bangko. Para naman sa pangalawang pangkat, kayo ay gaganap na mamamayan o homeowners. Para naman sa pangatlong pangkat, kayo ay gaganap bilang mamumuhunan o investors. At para naman sa pang-4 na pangkat, kayo ay gaganap bilang pamahalaan. Narito ang magiging proseso ng ating gawain. Una, makinig at unawain ang sitwasyon na aking ipapakita at babasahin. Pangalawa, pag-usapan ng pangkat ang pinakamainam na desisyon na angkop sa inyong ginagampanan na sektor. Pangatlo, isulat ang tamang sagot sa 2 rounds. Tama, may 2 rounds ang ating gawain. Pang-4, inyong ipaliwanag ang inyong mga desisyon at kasagutan. At ang panghuli ay ilagay ang inyong kasagutan sa stream sa pamamagitan ng isang comment at isang miyembro lamang ang siyang magbibigay o maglalahad ng inyong kasagutan o ang inyong magiging desisyon bilang isang pangkat. Ito ang halimbawa ng format na inyong susundin sa pagkomento sa inyong mga kasagutan. Okay, una, ilagay ninyo ang inyong pangkat. Kung saang pangkat kayo nabibilang, kung kayo ba ay unang pangkat, o pangalawang pangkat, pangatlo o pang-4. Pagkatapos, ilagay ang lahat ng miyembro ng inyong grupo na tumulong. At pagkatapos ay ilahad niyo na ang inyong kasagutan para sa 2 round. Una, ilagay niyo ang round 1, tapos ang inyong sagot. Pagkatapos, round 2 at ang inyong sagot. Nakuha ba? Nakuha ba grade 8? Okay, kung ganon ay magsimula na tayo. Para sa round 1, ito ay nakatuon sa panahon ng pagpapautang. Narito ang sitwasyon para sa round 1. Maraming mamamayan ang gustong umutang upang makabili ng bahay kahit kulang ang kanilang kita. Bilang mga sektor ng ekonomiya, ano ang inyong magiging desisyon? Para sa pangkatuan, bangko, magpapautang ba? Para naman sa pangalawang pangkat, mamamayan o homeowners, hihiram ba ng malaking halaga? Or para naman sa pangatlong pangkat, ang mamumuhunan o investors, bibili ba ng mortgage securities? O para sa pang-4 na pangkat, ang pamahalaan, maglalagay ba ng regulasyon? Hintayin ko ang inyong sagot sa Google Classroom. Naman sa round 2, ang tema nito ay pagbagsak ng sistema. Narito ang magiging sitwasyon para sa round 2. Maraming mamamayan ang hindi makabayad ng utang. At para naman sa inyong pagdidesisyonan, para sa unang pangkat, bangko, ano ang gagawin sa mga hindi makabayad? At para naman sa pangalawang pangkat, sa mamamayan, ano ang epekto nito sa inyong pamilya? At para naman sa pangatlong pangkat, ang mamumuhunan o investors, magpapatuloy ba ang pamumuhunan?
Or para naman sa ika-4 na pangkat, ang pamahalaan, magbibigay ba ng bailout? Ayan, so naibigay ko na lahat ng mga sitwasyon na inyong pagdidesisyonan. At ayan, nailahad ko na sa inyo ang mga sitwasyon na inyong pagdidesisyonan bilang sektor ng ekonomiya. Sabay-sabay nating suriin ang inyong mga kasagutan na nakapaloob sa ating comment sa Google Classroom. Maraming salamat sa inyong aktibong partisipasyon. Hello, Grade 8! May ideya ba kayo kung ano ang pangyayaring nagaganap sa aking likuran? Tama! Ito ang global financial crisis. Kaya naman atin nang suriin kung paano ito nangyari, ano ang naging epekto nito, at kung ano ang mga mahahalagang aral na ating mapupulot sa krisis na ito. Kaya naman, simulan na natin ang talakayan. Ang global financial crisis na naganap mula 2007 hanggang 2009 ay itinuturing na pinakamalaking crisis pang-ekonomiya sa daigdig matapos ang Great Depression noong 1930s. Nagsimula ito sa United States bilang subprime mortgage crisis at mabilis na kumalat sa iba't ibang bansa dahil sa ugnayan ng mga sistemang pinansyal sa buong mundo. So kapag sinabi nating subprime mortgage crisis, ito ay tumutukoy sa crisis sa sektor ng pabahay sa United States kung saan maraming bangko ang nagbigay ng housing loans o mortgage sa mga taong may mababang kakayahang magbayad ng utang o hindi maganda ang kanilang credit history. Tinawag itong subprime dahil ang mga nangutang ay itinuturing na high-risk borrowers. Ibig sabihin, mataas ang posibilidad na hindi nila mabayaran ang kanilang mga utang. So nang bumaba ang presyo ng mga bahay at hindi na nakabayad ang maraming nangutang, nalugi ang mga bangko at mamumuhunan. At ang naging isa sa mga pangunahing dahilan ng global financial crisis noong 2007 to 2009. So, sa madaling salita, ang subprime mortgage crisis ay ang pagbibigay ng pabahay na pautang sa mga taong may mababang kakayahang magbayad. Narito ang naging epekto ng crisis. Ang crisis na ito ay nagdulot ng pagbagsak ng mga bangko, pagkawala ng trabaho, pagliit ng produksyon, at paghihina ng ekonomiya sa maraming bansa. Narito naman ang kalagayang pang-ekonomiya bago ang crisis. So bago naganap ang crisis, nakaranas ang United States at ilang mga bansa ng matatag na paglago ng ekonomiya. Mababa ang interes sa pagpapautang kaya maraming tao ang nangutang upang makabili ng bahay. Dahil dito, mabilis na tumaas ang demand sa pabahay at nagkaroon ng tinatawag na housing bubble, kung saan patuloy na tumataas ang presyo ng bahay kahit hindi na ito tumutugma sa tunay na kakayahan ng mga mamimili. Ngayon naman ay ating talakayin ang subprime mortgages. So upang mapalawak ang pagpapautang, nagbigay ang mga bangko ng subprime mortgages sa mga individual na may mababang kakayahang magbayad. So, ibig sabihin kahit hindi sapat ang kanilang kita o walang matibay na kakayahang magbayad, pinayagan pa rin silang mangutang. Naging kampante ang mga nagpapautang dahil inaasahan nilang patuloy na tataas ang halaga ng mga bahay. Ngayon naman ay ating talakayin ang mortgage-backed securities or MBS. So, ang mga pautang sa pabahay or housing loans ay pinagsama-sama at ginawang investment product na tinatawag na mortgage-backed securities. At ito ay pinagbili sa mga mamumuhunan or investors. So, inakala ng mga investors na ito ay ligtas dahil patuloy namang nagbabayad ang ilang nangungutang. At dahil dito, lumaki ang kita ng mga bangko at mamumuhunan at lalo pang dumami ang
pagpapautang. Ngayon naman ay tumungo na tayo sa simulan ng pagbagsak ng sistema. So noong 2007, bumaba ang presyo ng mga bahay at maraming nangutang ang hindi na nakapagbayad. Dahil dito, nawala ng kita ang mga bangko, bumagsak ang halaga ng mortgage-backed securities at nalugi ang mga investors. Nagdeklara rin ng pagkalugi ang ilang malalaking institusyon katulad na lamang ng Lehman Brothers. At dahil dito, nagdulot ito ng panik sa sistemang pinansyal sa ekonomiya. Ngayon naman ay ating suriin kung ano ang credit freeze. So dahil sa takot na malugi, tumigil ang mga bangko sa pagpapautang. Ito ang tinatawag na credit freeze. So kapag walang pautang, hindi makapagpapalawak ng negosyo ang mga kumpanya. Bumaba ang produksyon at nawawala ng trabaho ang mga manggagawa na nagdudulot ng paghina ng ekonomiya. Ito rin ang nagbunsod sa recession o pansamantalang pagbagsak ng ekonomiya. Ngayon naman, pag-usapan natin ang papel ng pamahalaan at ng mga bangko sentral sa pagtugon sa global financial crisis. Upang mapigilan ang tuluyang pagbagsak ng ekonomiya, nagsagawa ng iba't ibang hakbang ang mga pamahalaan at bangko sentral sa iba't ibang bansa. Isa sa mga mahalagang hakbang na ginawa ng Estados Unidos ay ang Troubled Asset Relief Program o TARP. Sa programang ito, nagbigay ang pamahalaan ng kapital sa mga problemadong bangko upang hindi tuluyang bumagsak ang kanilang sistemang pinansyal. Bukod dito, ibinaba rin ang interest rates upang mahikayat ang mga bangko na muling magpautang at upang mapalakas ang pamumuhunan at paggalaw ng ekonomiya. Nagpatupad din ang pamahalaan ng mga bagong batas tulad ng Dodd-Frank-Wall Street Reform and Consumer Protection Act upang higpitan ang regulasyon sa mga bangko at maiwasan ang muling pag-ulit ng ganitong crisis. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang global financial crisis ay hindi lamang nakaapekto sa United States dahil magkakaugnay ang mga ekonomiya ng iba't ibang bansa na apektuhan din ang maraming bansa sa mundo. At kasama na rito ang Pilipinas. Bagaman hindi gaanong malubha ang epekto nito sa ating bansa kumpara sa ibang bansa, nakaranas pa rin ang Pilipinas ng pagbagal ng ekonomiya, pagbaba ng export, at pangamba sa trabaho ng ilang overseas Filipino workers o OFWs. Dahil dito, mahalaga rin ang papel ng Bangko Sentral ng Pilipinas or ng BSP at ng pamahalaan sa pagpapanatili ng katatagan ng sistemang pinansyal sa bansa sa pamamagitan ng mahigpit na regulasyon sa mga bangko at mga patakarang pang-ekonomiya. Sa ganitong paraan na ipapakita na ang pagtugon sa crisis ay nangangailangan ng kooperasyon ng pamahalaan, mga institusyong pinansyal at ng buong lipunan upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya. Ngayon naman, iugnay natin ang ating paksa sa Sustainable Development Goal 8 na Decent Work and Economic Growth. Layunin ng SDG 8 na magkaroon ng matatag na ekonomiya at sapat na oportunidad sa trabaho para sa lahat. Kung ating babalikan ang global financial crisis, makikita natin na nang humina ang ekonomiya ng maraming bansa, maraming negosyo ang nagsara at maraming tao ang nawalan ng trabaho. Sa Pilipinas, bagaman hindi ganoon kalala ang epekto, nakaranas pa rin ang bansa ng pagbagal ng ekonomiya at pangamba sa trabaho ng ilang OFWs. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang matatag na ekonomiya at disenteng trabaho na siyang layunin ng SDG 8. Mga mag-aaral, mula sa ating talakayan tungkol sa global financial crisis, may ilang mahahalagang aral na maaari nating makuha. Una,
Mahalaga ang maayos na regulasyon ng mga bangko upang maiwasan ang labis na panganib sa sistemang pinansyal. Pangalawa, kailangan ang responsableng pagpapautang upang matiyak na may kakayahang magbayad ang mga nangungutang. Ikatlo, mahalaga ang pagsusuri sa kakayahang magbayad upang maiwasan ang paglala ng utang. At panghuli, kailangang maging mapanuri ang mga mamumuhunan o ang mga investors sa kanilang mga desisyon. Sa madaling salita, ang tamang desisyon sa ekonomiya ay mahalaga upang mapanatili ang katatagan ng sistemang pinansyal. Sa puntong ito naman ay ating isa sa buhay ang inyong mga natutunan sa ating naganap na talakayan. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang gawain na pinamagatang pagsusuri at pagbuo ng flowchart daloy ng global financial crisis sa taong 2007 to 2009. Sa gawain ito, susuriin ninyo kung paano nagsimula ang crisis at paano ito nakakaapekto sa ekonomiya. Layunin ng gawain ito na maunawaan ninyo ang magkakaugnay na pangyayari na nagdulot ng global financial crisis. Narito ang mga panuto para sa inyong gawain. Una, ihanda ang inyong aklat at buksan ito sa pahina 466. Ikalawa, punan ang flowchart batay sa daloy ng mga pangyayaring makikita sa inyong mga aklat. Pangatlo, sagutin ang mga gabay na tanong upang makumpleto ang bawat bahagi ng inyong flowchart. At panghuli, kumuha ng letrato ng inyong natapos na flowchart at ipasa ito sa itinakdang oras. Ang magiging deadline ng ating gawain ito ay sa araw na Sabado, March 21, 2026. So, kailangan maipasa niyo ito bago o sa March 21, 2026. Tandaan, araw na Sabado. Nakuha ba? Okay, mabuti naman kung ganon. Upang matulungan kayo sa pagbuo ng inyong flowchart, narito ang ilang gabay na tanong na kailangan ninyong sagutan. So, una, anong sitwasyon ang naglalarawan sa housing bubble sa United States noong pagsisimula ng global financial crisis? At pangalawa, ano naman ang sitwasyong inilalarawan ng subprime mortgages? Pangatlo, ano ang ginagawa ng mga developer ng ari-arian at sambahayan sa sitwasyong ito? At pang-apat, bakit naging kampante ang mga lender sa kanilang pagpapautang? Okay. Panglimang katanungan, ano ang naganap matapos mamuhuna ng mga developers at bangko? Pang-anim, bakit nagkaroon ng panik ang mga tao sa panahong ito? At ang huling katanungan, ang pang-pitong katanungan, ano ang ginawa ng pamahalaan ng United States upang matugunan ang crisis? Nais kong ipaalam sa inyo na ang inyong magiging kasagutan dito ay ituon lamang sa ating tinalakay tungkol sa global financial crisis. Nakuha ba? Okay, very good. So, narito ang actual na flowchart na inyong makikita sa inyong aklat sa pahina 466. So, makikita nyo dito ang daloy ng mga pangyayari mula sa housing bubble patungo sa subprime mortgages hanggang sa credit freeze at TARP. Gamitin ninyo itong gabay upang mabuo ng tama ang inyong flowchart. Okay? So, ito yung makikita ninyo sa inyong aklat at ito din ang inyong lalagyan ng sagot. Maaari ninyo itong isulat ng handwritten. Okay? Nakuha ba? Okay, pagkatapos ay picturean nyo lamang ito. Okay? Narito ang pamantayan para sa inyong flowchart. So, ang inyong output ay bibigyan ng puntos batay sa mga sumusunod. Okay, nilalaman, 10 points. Pagkasunod-sunod ng pangyayari, 10 points.
pagpapaliwanag ng sanhi at bunga, 10 points, at kaagapan sa pagbasa, 5 points. Ang kabuang puntos na inyong makukuha sa gawaing ito ay 35 points. Okay? Nakuha ba? Okay, so alam kong ready na kayo lahat na makatanggap ng 35 points. Kaya siguraduhin na tama, malinaw at organisado ang inyong maipapasa na output upang makakuha ng perfect score. Okay? Okay, mahusay kong ganun. Ngayon tapos na tayo sa ating talakayan, ay suriin naman natin ang inyong natutunan. Okay, sa pamamagitan ng inyong pagsagot sa ating pagtataya o assessment. Nang sa ganoon ay masukat ko ang inyong pag-unawa sa ating naging paksa. Okay, may ipinaskill ako na assignment sa classwork at doon nyo na lamang i-click ang link na para ma-access ang ating Google form para sa ating pagtataya. Okay, siguraduhin basahin ng mabuti ang bawat tanong bago piliin ang tamang sagot at i-review muna bago ito isumiti. Sa ating aralin, hindi lamang kaalaman ang ating natutuhan, kundi pati na rin ang mga mahahalagang pagpapahalaga. Kabilang dito ang pananagutan. Okay, halimbawa, ang pagiging responsable sa paggamit ng pera, tulad ng maingat na paggastos at pag-iwas sa labis na pangungutang. Okay, pangalawa ay integridad. Okay, halimbawa naman ito ang katapatan sa mga transaksyong pinansyal tulad ng pagbabayad sa utang sa tamang oras at araw. Ikatlo ay disiplina sa sarili. Yung pag-iipon ng pera para sa hinaharap sa halip na gastusin agad ang lahat ng iyong kinikitang pera o yung pera mo para sa mga parcel o kung yung anong mga bagay na hindi naman masyadong importante. At ikaapat ay pakikiisa sa mga pandaigdigang isyu. Halimbawa nito ang pagiging mapanuri sa mga balita tungkol sa ekonomiya, tungkol sa mga kaganapan sa buong mundo at pag-unawa sa mga pangyayaring maaaring makaapekto sa mundo. At panghuli ay ang katarungang panlipunan. Tulad ng pagsuporta sa mga patakarang nagbibigay ng pantay na oportunidad sa trabaho at sa kabuhayan para sa lahat. So, sa pamamagitan ng mga pagpapahalagang ito, natuto tayong maging responsableng mamamayan na may kamalayang pang-ekonomiya at panlipunan. Bilang paghahanda sa inyong magiging summative test o lagungang pagsusulit bukas, March 18, inaasahan na babasahin at uunawain ninyo ang mga paksang ang United Nations at ang Pilipinas bilang kasapi nito, mga isyong pangkalusugan at mga isyong pampolitika, pangkabuhayan at pangkalikasan, terorismo. So, mahalaga na balikan ninyo ang mga mahahalagang konsepto at halimbawa upang maging handa sa pagsusulit na gaganapin bukas. Siguraduhin ninyo na maglaan kayo ng sapat na oras sa pagre-review at pag-unawa sa aralin. So, good luck para sa inyong magiging summative test bukas. Pero alam kong kayang-kaya nyo yan. Bilang pagtatapos, tandaan natin ang mahalagang mensahe na ito. Financial stability is not a luxury. It's a necessity for economic growth. Ibig sabihin, ang matatag na sistemang pinansyal ay mahalaga upang magkaroon ng maunlad na ekonomiya. At dito na nagtatapos ang ating klase para sa araw na ito. Maraming salamat grade 8 sa inyong pakikinig at aktibong pakikilahok sa ating aralin. Hangad ko na ang ating tinalakay ay makakatulong upang mas maunawaan ninyo ang kahalagahan ng responsableng pamamahala sa ekonomiya.
Maraming salamat at hanggang sa muli, Grade 8!